Nasa linya na po ang Traffic Operations Head ng NLEX Corporation. Sir Robin Ignacio, good morning po sa inyo, sir. Good morning po, ma'am, at good morning din sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Thank you for being on the show. Sir, nasa mga balita na napagkasunduan nga daw po kamakailan ng DPWH kasama po ang provincial government ng Bulacan, maging ang NLEX, na gawing national road po itong bahagi ng Marilao Interchange na tumatawid po yan from Marilao to San Jose del Monte, Bulacan. Sir, kailan po nangyari yung pag-uusap at ano po yung naging laman ng usapan? Tungkol po sa pag-uusap, actually po, ang na-attendan lang po ng NLEX is yung meeting po na pinatawag po ni Vice Governor po ng Bulacan sometime in March po, kung hindi ako nagkakamali, or April po. At yun po yung yun po yung sinabi po sa NLEX na parang ipa-process na i-convert po from local government of Bulacan to DPWH, national government, ibig sabihin po ano yung bridge. Pero ang NLEX po ay hindi po makapag-comment po kung ano na po yung status, kasi that is between po the LGU ng Bulacan at saka DPWH and other government agencies po. Okay. Oo, sir. So linawin ko lang po, ang nagpatawag nitong meeting na to para gawing national road yung Marilao Interchange is the local government po ng Bulacan. Nagpatawag po sila, para mas malinaw po, nagpatawag po sila ng meeting because of the concern. At Okay. yun po, napag-usapan na ganun po yung parang tatahaking direction po. Sige. ng Ilatag LGU ng natin Bulacan. to, Sir Robin, ng klaro itong issue ito. Napakasimple kasi ng issue nito no? Na we don't make it so complicated, no? May komplikasyon doon lang siguro nga sa gustong gumasta dito po sa sinasabing dapat na baguhin dito po sa tulay na ito. Ano ba ang problema nitong tulay na ito? Ano ang problemang ibinibigay nito sa NLEX? Apo, yun sir, nakikita naman po natin sa mga balita yung mga nangyayari po dito sa Marilao Bridge area na po. Dahil po lumang expressway po itong NLEX at nandyan na po yung bridge na yun nung nag-turn over po ng operations and maintenance po ng NLEX sa NLEX ay ng government sa NLEX Corporation. Pero ito pong bridge na to ay talagang hindi po kasama sa turnover, hindi po sa NLEX ang pagmamay-ari po ng bridge na to. Kaya po bawat may nangyari po ay kami po ay nakikipag-coordinate din po sa pamalahan lokal ng Marilao. Pero dahil nga po dito sa sunod-sunod at yun po, meron din po nga usapan na pinatawag po kami na ganun po yung tatahakin nila na i-convert into national road yung mga adjacent roads po ditong bridge para ma-turn over na rin po yung bridge. Pero mukhang medyo magtatagal po talaga yung process na yan. So ang ginawa po ng NLEX dahil po dito sa pangyayari ay nag-offer na po kami, sumulat po kami sa DOTR na kami na po muna yung magpapagawa po ng bridge. Opo. So kinakailangan lang po ng approval po ng DPWH and other government agencies, kasama na rin po ang TRB dyan, Opo. para po maisagawa po namin yung pag-construct ng bridge. Opo, okay, sige. So again, to answer my question, ang problema ng tulay na ito, yung kanyang standard na height, di po ba? Tama po, Sir Ted. Okay, Opo. sige. So ito Ang clearance lang po kasi sa ngayon ay around 4.51, 4.53, ganun po yung clearance po ngayon, which is mababa po talaga yon. kasi nga ang sinasabi dito, ito bang huling pagsadsad ng isang truck dito doon sa claim na bakit siya nakapasok sa toll? Ano ba ang sagot niyo doon? Opo, yun po yung ano nga po natin talagang mula po nung may mga pangyaring ganito na kapag deploy po kami talaga na mas maraming personnel po. Pero ang ating mga trucks kasi talagang parang nakikipag-cat and mouse at may mga nagpupumilit po talaga na pumasok. So ito po ay talagang nakapasok po. Yung nga kasi po ang sinasabi nila, standard naman daw sa buong mundo, no, doon sa pagpasok mo sa expressway, dadaan ka muna ng entry, di ba, sa isang toll, sa Mantolian, dapat doon pa lang may sensor na magsasabi masyado kang mataas, may tatamaan kang tulay, no?
So, yun daw po, doon sa doon sa claim na gano'n na pagkukulang, ano ang sagot doon ng NLEX? Opo, yun po nga po, mula po nung nangyari nung Marso yung pangyari, kami po ay naglagay po ng mga gantry. Nag-deploy po kami ng mga additional personnel dedicated po para magbantay po dito. Pero apparently, yun nga po, sa hindi inaasahan na talagang meron pong nakapasok na May tanso. nakalusot. Ang gagawin po Apo, namin Sir ngayon, Robin, yes po. apo, I'm sorry po, para lang humaintindihan ng tao po, klaro ho naman dito. Kasi ngayon, we move forward na sa nangyari, di ba? Ang atin dito, hindi na maulit. So, Opo. nakalusot doon sa tol itong mataas ang height niya na sumaya dito sa Opo, Marilao. Okay? yes sir, this time sa may kawayan naman po siya pumasok sir. Ayun. So nakalusot po ito. So sa pangyayaring ito, ano pong gagawin ng NLEX management na hindi to maulit na naman? Opo, between now at yung inaantay natin na sana mangyari na po yung long-term solution po dito sa bridge na to, kami po ay nagdagdag ulit ng another 40 mga security guards para po nakadedicate po dito sa mga papasok prior po nung bridge. Opo. Ganun din po na may nag-dedicate po kami ng aming patrol after po ng para kung talagang merong magpumilit na pumasok may haharang pa rin po. At ganun din po na nagtitingin na po kami ng mas sturdy po na gantry. Yun nga lang po, pagka tumama po sila dito, medyo mas maaaring mas masama po yung magiging tama po dun sa truck. Yun lang po kasi yung iniiwasan namin. Kaya tinitingnan po yung hindi naman po ganun kalala yung magiging tama po doon sa truck sana. Kaya yung mga una po nating nilagay ay talagang nagsuswing lang po yung... Di ba dapat yan automated yan? Yung barandilya na sinasabing pag tinamaan mo, overheight ka, di ba dapat yan automated na kapag tinamaan, mag-alarm and then yung alarm na yun, magti-trigger na ng enforcement sa inyo? May ganun ba tayo? Opo sir, dito po sa may Karuhatan, Mindanao at Balintawak, naglagay po tayo na may alarm. Bukod pa po doon sa metal gantry. Okay, opo. Pero yun po talagang after this, meron po talaga tayong mga insidenteng ganyan na hinabol pa ng ating mga patrol po ulit. Talagang ibig sabihin po, kahit nag-alarm, hindi po sila humihinto. At ayun po, sa safety din naman po ng ating mga patrol, talagang mahirap harangin minsan. So talagang hinabol pa po yung mga talagang lumulusot. Ibig sabihin po, meron po talagang pasaway. nagpupumilit. Kaya po tayo naghahanap ng paraan na sila po talaga ay mas maharang po physically nang hindi naman po mapapalagay ng panganib yung aming mga personnel. Sige po, okay, sige. So ngayon, ito pong Marilao Interchange na ito, itong tulay na ito, mukhang mahaba-haba pa ang biyahe nito kasi nagkasundo sila, ito ay maipapauba. Kasi dapat dito, ang gagawa nito provincial government. So apparently, nagtitipid sila, ang gusto nilang gumawa dito, national government. So ililipat ito sa DPWH, magiging national road na ito, pero dadaan pa sa Kongreso ito, 20th Congress. So mahaba-habang biyahe ito. Meantime, sa pangyayaring ito na kayo na muna ang gumagawa ng remedyo sa halip na ang mag-repair nito ay provincial government, hindi ba kakayanin ng NLEX Corporation na ang talagang gumasta dito ng kabuuan? Mahal ba ito masyado? Ano ba ang costing nito kung babaguhin talaga yung tulay at itataas? Sir Ted, hindi ko lang po nakita yung total costing po kasi kailangan po talaga kung babaguhin or upgraded parang palitan po talaga yung tulay po. Pero yun nga po, kagaya nga po ng nabanggit nyo na proseso talagang magtatagal pa po kasi kailangan pa po ng approval ng Kongreso. So ang NLEX Corporation naman po ay nag-offer na po, sumulat na po sa DOTR na kami na muna po ang mag-shoulder ng cost sa pagpapagawa po ng bago at upgraded po na tulay. At yun po, inaantay po natin yung approval po ng DOTR at ibang mga government agencies para po natin sige. Mga magkano po? Mga magkano po ang initial... sandali sir ha. Sandali lang po sir. Okay po sir. Mga magkano po ang initial estimate costing po ninyo dito sa inyong gagawin pong upgrading sir? Pasensya na po sir Ted, wala po akong pero pagkakaalam ko talaga it will run hundreds of millions ng pesos po yan.
Okay. Pero wala po akong exact amount pa po dahil gagawin pa po yung design. Okay, sige po. And then, magpapaalam muna kayo sa DOTR at sa provincial government? Yes po, actually may coordination din po kami. Kailangan po namin ng coordination sa local government. Kasi kung lalaparan po or i-upgrade po yung tulay, maari pong kailangan po namin yung mga easement po ay kailangan namin ng tulong po ng local government ng Bulacan. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, anong status? Naniningil po tayo ng toll sa area na ito o sumunod tayo doon sa utos ng DOTR na medyo holiday muna po in that portion? Certain yung toll holiday or yung hindi paniningil po ng toll doon sa portion na yon ay nangyari lang po habang nire-repair po ulit yung tulay. Nung na-open po lahat yung lane, kagaya ngayon po, wala po tayong concern, walang congestion po doon sa area. Open po. So right after po nung repair, nag-resume na po ulit yung collection po ng toll. Okay, yan po ang klaro. O sige, so salamat po na marami Sir Robin. Ano po, ngayon po mas naiintindihan na po namin tong isyong ito at nauunawaan din po namin ang panig po ng NLEX dito at ito nga pong ginagawa po ninyo para po hindi na ito maulit pa. Salamat po Sir Robin. Yes sir. Maraming salamat Sir Ted, Ma'am DJs po. At sana nakatulong din po sa mga nakarinig na maunawaan din po nila. Maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you. Yun po, si Ginoong Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng NLEX Corporation.